isa sa atin. Pwede po ba batiin niyo po yung mga katabi niyo. Excited na po ba kayo magpuri sa Lord? Amen po ba? Amen. Dahil excited na po kayo magpuri sa Panginoon, tayo po tayo. Yan. Di ba po nung nakaraang taon po, hindi po tayo iniwan ng Panginoon. Amen. Patuloy po siyang sinasamahan po tayo sa bawat hakbang po natin sa buhay. Amen po. Ngayon po 2025, i-declare po ulit natin na ganun po ulit yung gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Amen po. Ngayon po tayo po ay manalangin. Bigyan po natin ang ating mga mata. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude, Lord God. We thank you po sa araw na ito, sa opportunity po, Lord God, na makapagpuri po kami ng sama-sama, Panginoon, dito po sa church. Fill this place po, Lord, with your presence po, Panginoon. We praise you for your greatness and your love. Naway ang aming pagsambay, magbigay ng kalwatian sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 9 hanggang 11, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi rin po sa Filipos, Kapitulo 4, talatang 4, magalak tayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak tayo. Amen? Kaya ngayon po, tayo po ay umawit ng may galak at purihin natin ang dakilang Panginoon. Amen?
God's promises po sa buhay natin. I-surrender po natin yung lahat-lahat po sa Panginoon. Amen po. Yung mga desires po natin, yung goals po natin, lahat-lahat po ibigay po natin sa Panginoon. Sabi po sa Job, Kapitulo 11, talatang 13 hanggang 15. Ang iyong puso, Job, sa Diyos mo isuko at sa Kanya iabot ang mga kamay mo. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay, inisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan, at taas noo kang hahanap sa sanlibutan, matatagang loob, walang kinakatakutan. Amen po. Sabi din po sa Jeremiah 32:27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kaya ngayong pong araw na ito, kasapin niyo po ang Panginoon, kahit through this song po na ating aawitin. Kung meron po kayong mabibigat na pinagdadaanan sa buhay, mga hindi niyo po alam kung paano i-let go, surrender niyo po ito sa Panginoon. Hayaan niyo po siya gawin ang lahat ng bagay. Amen po? Dahil wala pong imposible sa Panginoon. Sabi rin po sa Job 11:18, Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Kapag binigay mo po natin ang lahat ng alalahanin natin sa Panginoon, lahat ng worries, lahat ng anxieties, maging ang failures po natin. Sabi po dito, papanatag ang buhay natin. Ibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa at ibigyan po tayo ng pahinga. Kaya ngayon po, let's worship the Lord po. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking minsan ay hindi na higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di makangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nakulang.
bagay na mahirap para sa akin. Kung nag-doubt po tayo sa sarili po natin na hindi po natin kayang gawin yung maraming bagay, bigay po natin ito sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya. Sabi po sa Mateo 19:27, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Itong pong verse na to ay nagpapakita po ng walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po. Ito po ay isang reminder po sa bawat isa sa atin na bagaman marami po tayong hindi kayang gawin, ang Lord po kaya-kaya niya po lahat. Amen po. Kaya patuloy po tayong mag-trust po sa Panginoon, sa promises po ng Lord. And I encourage everyone po na no matter the challenges we face po, lagi po tayo magtiwala sa Kanya. Ngayon po, let's pray po. Tumupo natin ang ating mga ulo at ibigay po natin ang ating mga Panginoon, wala ka pong imposible at walang mahirap sa iyo, Panginoon. Kami po ay patuloy na magtitiwala sa iyo. Kaya po ni Job ang aming mga kamay, Lord, kada iaabot po namin sa iyo, Panginoon. Kayo po ang siyang manahan po sa buhay po ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Amen. So, dako na po tayo sa ating pong tithes and offering. Sabi nga po dun sa inawit nating kanta, walang mahirap sa Panginoon. Ang Diyos ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala pong imposible sa Kanya. Sa ating pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering, ito po ay isang tugon ng ating pong ating puso na puno ng pasasalamat sa Diyos. Ito rin po ay tanda ng ating pagtitiwala sa Kanya bilang ating dakilang tagapagkaloob. Sinasabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nag-aatubili o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kapag tayo po ay nagbibigay ng taos puso, ang ating handog ay nagiging mabangong samyo po sa ating pong Panginoon. Kaya po, nawa po, palagi po nating alalahanin na ang pagbibigay ay hindi lamang po obligasyon natin dahil po kailangan po natin tulungan ng ating pong iglesia. Kundi isang privilege po ito upang makibahagi sa gawain po ng ating Panginoon. Yan. Alam naman po natin na ito pong binibigay ninyo ay para po sa ikalalago ng ating pong iglesia. Sa ating pong pagbibigay, tandaan natin na ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po? Kahit kailan hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Ang bawat handog ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pagkakataon upang magbigay papuri po sa Kanya at maging daluyan po tayo ng pagpapala sa iba. Gusto po ba natin maging daluyan ng pagpapala sa iba? Amen. Kaya patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. Ibigay po natin yung ating pong handog at ikaw po para po sa Kanya. Amen? Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtuturo sa aming Panginoon kung paano po namin ibibigay ang aming pong ikaw at handog, Panginoon, para sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil we know that you are able, kaya po able din po kami makapagbigay, Panginoon, para po sa ikalalago ng iyong pong iglesia, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang sumama sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kami, Panginoon, ang bawat ibibigay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy na magkaroon po ang puso ng bawat isa sa amin na meron pong puso, na meron pong pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang siyang malaki at malalati sa lahat sa pangalan ng Jesus. Amen. Sitayo po tayong lahat. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso Kapitulo 3, talata 14 hanggang 22. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig, upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos.
Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Okay, magandang umaga po sa atin pong lahat. Good morning po. Ito po ang ikalawang linggo ng taong 2025. So meron pa tayong 50 na linggo. No? Tingnan po natin kung sino ang pasang-awa, kung sino ang makaka-perfect attendance natin. No? Meron pa tayong 50 ha. So bilangin ninyo kung nakailang absent na kayo. At kung ilan na kayo nakapresent. At sa December, on the last Sunday of December, tingnan natin kung sino talaga yung nagkaroon ng oportunidad na every Sunday ay makasama. At alam ko naman na lahat naman kayo ay valid at inyong mga reasons. No? Alam niyo naman dito sa atin, wala naman dito judgment na ginagawa. Patuloy natin inuunawa at ipinapanalangin. Kagalakan lang naman kasi sa atin na sana every time and then namigyan tayo ng pagkakataon, sama-sama tayo. Amin po ba yan? Okay. Sabi ng iba, kapag ka ikaw ay merong mga panaginip, o ay may baliktad, kung meron ka mga pangarap sa buhay na hindi mo natutupad, dinadaan mo sa panaginip. Di ba? Dinadaan mo sa panaginip. For example, gusto mong maging isang doktor, alam mo mahirap ka, sa panaginip, matutulog ka pagkatapos nakikita mo sarili mo na ikaw ay nasa ospital, pagkatapos ikaw ay nanggagamot. Kaya ikaw ay guro, ganun din. Lahat ng hindi po natutupad nating mga pangarap sa buhay, ang sabi po na nakakarami, ito po ay nagkakaroon ng katuparan sa pamamagitan ng panaginip. Tama ba yan? Sa isang banda naman, iba naman yung pangitain. Ang pangitain naman ay tinitinan mo yung panghinaharap na mangyayari. No? Ito yung kasalukuyan mo pagkatapos sa iyong mga pangarap, sa iyong mga adhikain, nakikita mo na merong mangyayari na mas malaki pa at mas meron pang magaganap na pagbabago, pagiging masaya ng JC House family o kaya ng inyo-inyong mga kanya-kanyang pamilya o ng inyo-inyong mga pangsariling mga pangarap sa inyong buhay. Kaya lamang, ang nagiging pong hadlang, kung bakit hindi po talaga naisa sa katuparan kung ano man yung ating mga adhikain sa buhay, ay yung pong hindi pagtalima at hindi po pagsunod sa tamang proseso na itinuturo po sa atin, mapa-sekular man ito o mapa-espiritual. Di po ba? Halimbawa, kagaya po ng sekular na edukasyon. Marami pong mga aral at turo dyan na kinakailangan po nating lampasan, baybayin, upang sa ganon atin po itong maisakatuparan. Pagdating naman sa spiritual, meron tayong katulad nito, may simbahan, meron kayong mga spiritual leaders na nagtuturo po sa inyo para po maisakatuparan ang mga akmang dapat po natin maisakatuparan sa ating pong sarili. Ang nagiging problema, kahit anong pamanhi, kahit anong pakiusap, hindi po natin ito naisasagawa. Kaya po yung paksa natin ngayon ay may pamagat po ang adhikain at paninikluhod. No? Ang salita pong adhikain o paninikluhod ay para bang salitang parang awa nyo na. No? Parang awa nyo na. Ano naman kayo, magsikhay naman kayo, matuto na naman kayong sumunod, at nang makita ninyo kung ano ang magiging bunga o resulta ng mga payo at pagpapagal po sa atin. Di po ba? So, kaya tinan po natin sa banal na kasulatan, sabi po mismo sa Roma Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. Basahin po natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. O, yung doon lang. Ako'y nakikiusap. So, ito yung salitang yon. Sa inyo, tuloy po natin, na ialay ninyong inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayo sa takbo ng mundong ito. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip
upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Meron bang masama sa kanyang ipinapakiusap? Wala. Diba? Ang kanyang pakiusap ay para po sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Pag ang pag-uusapan po natin ay relasyon sa Diyos. Sabi niya sa kanyang pakiusap, kapag ang inyong sarili ginawa niyong isang handog sa Diyos, no? Bilang buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ano po ang sabi dito? Malalampasan po ninyo ang pakikiayon sa mundong ito. Sa halip, pababayaan ninyong babuhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Di ba? Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Naintindihan po ba ninyo at naunawaan ninyo na ang ating pong pagtingin sa pamumuhay natin ay hindi dapat tumitingin lang sa inyong sariling pamilya. Dapat hindi lang po ninyo ang buong bansa, ang buong mundo, kung ano po ang nagaganap at kung ano ang nangyayari. Kasi kung ano po ang magaganap sa bansang ito, sa lungsod na ito ng kung saan tayo po'y nabibilang, sa bansa kung saan tayo po'y nabibilang, at sa buong mundo, sa mga karating nating bansa kung tayo nabibilang, apektado po ang ating po kanya-kanyang pamilya. Yan ang po ninyo, na magkaroon po ng pandemic, apektado po tayong lahat. Di po ba? Walang kinalaman dito kung may pera ka, kung mayaman ka. Pag binatas na sarado ang bansa, sarado tayong lahat. Pag binatas na walang makakalabas, walang makakalabas. Kaya po tayong kontrolin. Kaya naman po, dahil po sa sistema po ng mga lumalabas ngayon, na mga nakakabahala sa sobrang taas po at pataas na teknolohiya natin, meron na po tayo tinatawag na AI sa mga cellphone natin, di po ba? Ang tawag dito ay artificial intelligence. No? Isang intelihente katalinuhan na hindi tao ang nag-iisip, kundi yung ating teknolohiya. Isang tanong, sasagutin ka talaga. Kahit nga yung pagkain, anong gusto mong pagkain, sasagutin ka. Mga rekomendasyon kung sa birthday, kung paano makakatipid, sasagutin ka. No? Para kang may kausap. No? Kaya ang tao, nawawala na ng karapatang magtiwala sa kanyang kapwa-tao. Magtanong sa kanyang kapwa-tao. Kasi meron ng sumasagot na teknolohiya para sa'yo. No? O anong epekto nito? Darating ang panahon, mawawala na tayo ng karapatan na masiyahan na makipagkapwa-tao. Kasi kaya mo nang gumalaw sa iyong mga sarili. Di ba, hindi ba sa YouTube may ipinapakita? Isang pamilya na kapag kumakain, nananalangin sabay-sabay. Noon. Pero ngayon, isang pamilya sa harap ng pagkain, lahat naka-cellphone. Tama? Hindi nag-uusap-usap. O, kita nyo na. Mukhang maganda, pero pag hindi po natin nasunod ang tamang gabay at patnubay, hindi po ito makabubuti sa ating kanya-kanyang pamilya. Hindi nyo namamalayan ang inyong mga anak sa panahon ng kanilang paglaki, pag hindi po natin ibinalik ang tama pong kultura ng pagpapalaki sa ating mga anak at ihinayaan po natin sila ng ihinayaan sa kung ano ang tamang kultura ng bagong teknolohiya sa pagpapalaki, sobra po tayo mahihirapan. Baka sa dulo iiyak tayo. Baka sa dulo pagsisisihan po natin ang lahat ng ito. Tayo na mga magulang, tayo na nasa simbahan tulad po nito ang dapat masunod. Tama? Yung autoridad ng salita ng Diyos ang dapat masunod. Hindi autoridad ng ating po pagiging tao. Tingnan po ninyo. Unang Pedro Kapitulo 4, talatang 6. Basahin ninyo mabuti. Yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap nung siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Alam niyo po ba ng ating Panginoong gusto na siya nabubuhay? Hindi porque ang pananaw natin, siya naman ay Diyos eh. Kaya niyang labanan ang kasalanan. Siya naman ay Diyos na may kapangyarihan, kaya niyang lampasan ito. Ako tao ako eh. Hindi ko ito kaya. Hindi. Ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay nabuhay dito bilang tao na gutom, na uhaw, tinukso, sinubok sa maraming pagkakataon. Ang naging dahilan kung bakit nalampasan niya ng Panginoong Hesus ang lahat ng tukso at pagsubok ay dahil din lang sa pagsunod niya.
Dahil din lang sa pagsunod niya sa kanyang ama. Sabi niya, ginagawa ko ang lahat ng ito hindi para sa akin, kundi sa kalooban ng aking ama. Eh, dinalampasan niya. Kaya sabi po sa isang aklat ng Hebreo, sa anumang paraan si Yesu Kristo'y tinukso at sinubok, ngunit hindi siya nagkasala. Diba? Ang gandang story sa buhay natin. Excuse me po. Ang gandang story sa buhay natin na meron po tayong tinatawag na pananagumpay sa bawat araw. At yung pananagumpay na yon ay nasa sa pagsunod po natin. Nasa sa pagtaliba po natin kung ano ang mabuti at kung ano po ang tama. O talata pong 2, basahin po natin. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagsanasa ng laman. Talatang 3, pasinin ninyo, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinuhumalingan na makahintin. Ano yon? Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas sa pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Talatang 4, nagtataka nga sila. Ano? Kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya kayo'y kinukutya nila. O hanggang doon lang tayo. Ang dahilan po kung bakit hindi tayo, sa totoo lang ha, ang dahilan kung bakit hindi tayo makasunod. Ang dahilan kung bakit ayaw nating sundin kung ano ano yung tama. Kasi ayaw nating mapahiwalay sa kanila, una, pangalawa, ayaw nating makantsawan. Diba? Ay, ito na naman ang mga born again, naglalakad na naman, kumakumbay lang, pero ganun na. Nanintindihan niyo ibig ko sabihin. Ang iba naman, ang mga kalalaki, sinasabi, ito na si pastor. Kahit di ka pastor, di ba? Ito na si father, kahit di ka naman pari. May mga pagkatsaw, may mga pandalain, may mga panghusga. Pero sabi naman ng kasulatan, sapat na yung panahon. Diba? Ako nakilala ko ang Panginoon 13 years old. Pero kayo hindi ko alam eh. Baka nakilala niyo ang Panginoon nasa kaligitnaan kayo ng 20s. O nasa kaligitnaan kayo ng 30s. O 40s o 50s o baka late na. Eh ngayong nakilala niyo ng Panginoon, ang itinuturo na sa atin ng Panginoon, sapat na yung mga panahon na inaksaya ninyo sa mga bagay na gawain ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ano ba yung kinatatakot nyo? Yung kayo po ay yung kayo ay puputyain? Yung kayo ay pagtatawanan? Pasilin po ninyo sa talatang 5, diretsong basa. Ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayos sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay naman sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. O para ka lang namili, langit, impyerno. Di ba? Gusto ko po ay langit. O, kung gusto mo ay langit, sumunod ka ayon sa buhay na panlangit. Hindi niya naman kayang itatuwa kung ano po ang kayang gawin ng isang napaka-makapangyarihan Diyos sa mga masuwayin, lalo na sa mga bansang hindi talaga kumikilala sa Diyos. Alam niyo po ba ang mayayamang bansa, marami pong malalaking simbahan pero walang laman. Walang sumisimba. Sa panahon ng araw ng linggo, habang tayo ay sumasamba, ang madami po dyan nasa mga beach, no? Sa mga dagat, sa mga pasyanan. Pero ang simbahan namumulong. At meron pang isang naano sa YouTube, ang nakakalungkot, nasa isang simbahang malaki, ginawa ng mall. Alam niyo yun? Isang malaking simbahan na pinagawa, ngayon mall na siya. Naroon na yung tindahan, naroon na yung mga pasyalan, naroon na yung mga pamilya. Alam mo ba? Nakakalungkot, masakit yun sa kalooban ng Diyos. Pero wag na wag sasadyain na ang Diyos ay intentional na ano tawag dito, kukutyain, ano pa tawag dito, babastusin o babaliwalay. Sinubaybayan ko yung nangyari doon sa wildfire sa Los Angeles, California. Bago nangyari yun? Nagkaroon ng butuhan pala siya. Sa mga katulong, sa mga magulang, kung hindi ako nagkakamali, ang pangatlong pagbubutuhan ay Diyos.
Diyos ang pangatlo. You're the creator of the universe. Sipin mo, nanalo ang mga katulong, sumunod ang mga magulang. Pagdating sa Diyos, walang boto. Kahit isa. Wala nang boto, kahit isa, nagtawanan pa ang mga tao sa isang presteryosong pagbibigay ng gantimpala. Kaya sabi nung isa nakatanggap, ang aking Diyos ay ito. Di ba? Naintindihan, nakuha niyo po. Makalipas ang 2 araw, hanggang ngayon, merong wildfire. Ang buong Los Angeles, California, hindi mo na makilala yung dating pinupuntahan ng mga tao dahil doon maganda, naroon ang sugalan, naroon ang kasiyahan. Naroon ang lahat ng mga celebrity na makayaman, tupok lahat ang mga bahay. Kita mo, meron isang nakaligtas. Sabi sa isang katotohanan, meron isang bahay na nakaligtas. At yun ay isang kamanghamanghang pagkilos ng ating Diyos. Na ang Diyos ay kumakampi doon sa talagang nagtitiwala sa Kanya. Pero doon sa mga tumatalikod, sa mga hindi nagbibigay pahalaga, nako. Sa ngayon, nasa kagandahan loob tayo ng Diyos, kaya hindi nyo nararamdaman, pero unti-unti ipararana sa atin ng Panginoon. Tayo natatalikod, tayo na hindi nasasamba, tayo na hindi magbibigay ng panahon sa Kanya. May pananagutan po tayo sa atin pong Panginoon. Kaya sabi po dito, ano po yung mensahe sa atin ng Panginoon? Ang mensahe ng Panginoon sa atin, una, paninikluhod, huwag mong baliwalain, pwede ba seryosohin mo naman? Ang ibig ko sabihin, tayo po'y magtatatlong taon na. At hindi po tayo dito parang nagsasama-sama lang ng wala. Meron tayong mga gustong maabot. No? Nagsimula tayo na ilan lang tayo, ngayon ganito na po tayo, papunta na tayo ng 3 taon. Meron kaming programa o ang simbahan ito, isang programang pwede pang mas makapagpalago sa atin, spiritual, pare-pareho. Pero ang tanong, tatalima kaya ako? Ang tanong, susunod kaya ako? Ang tanong, gugustuhin ko kaya ang mga bagay na ito? Ano po? Paninikluhod sa mga nagpapagal para sa iyo, paninikluhod para sa mabuting layunin sa ikabubuti, at paninikluhod para sa pagpapaunawa sa mabuting balita. Huwag mong baliwalain, pwede ba seryosohin? Sa aklat ng Efeso Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 16, pakibasa po natin. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya ay nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin ko sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palalakihin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Nainawaan niyo po yun? Pakibalik ko sa talata. Naintindihan niyo po yun? Dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama na mula sa Kanya ay nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan. Saan? Sa langit at sa lupa. Habang nakikilala niyo ang Panginoon at habang sumusunod kayo sa Panginoon, nagkakaroon kayo ng pangalan. Naintindihan niyo po ba yun? Nagkakaroon ng ibang pagkakilala sa inyo, ang inyong kapitbahay, ang inyong mga kaklase, ang inyong mga katrabaho. May mga tanong sa isip nila, ano ang kaibahan? Bakit gano'n? Parang iba sila sa atin. Diba? Nanuwa po ninyo? Yun ang kanyang paninikluhod. Kaya sabi ng Apostol Pablo, naninikluhod ako sa inyo. Inyong ayusin ang inyong buhay at pagsunod sa Panginoon kasi habang kayo ay nakikilala, nagkakaroon kayo ng pangalan. Ang pangalan na yon, dinadala nyo sa inyong sarili kahit saan kayo pumunta. Anong pangalan? Na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Ang problema, nakamarka sa kanila ikaw ay born again, tagasunod ni Kristo, pero hindi nagbabago ang buhay mo. Naunawaan ninyo po ibig ko sabihin, doon nagkakaroon ng bati o mancha ang pagiging mananampalataya natin. For example, kita niyo naman ito, bagong gawa po yung ating karatula, hindi niya nakita. Ang ganda, di ba? Jesus Christ, the heart of worship. Ang ganda pangalan, may nakalagay po escape. Pagbaba po natin dito, kilala na po kayo ng kahit sinong dumadaan dyan, mga taga JC Hawaiian, mga yan. At tawag sa kanila mga born again.
mga tagasunod ni Kristo. Ay kung makikita naglipa na kayo sa paligid, pero walang nagbabago sa buhay niyo. Sa bahay, away din dito, away doon, nakikita na kayo ng kapitbahay. Sa upukan, naroon din po tayo. Walang pagbabago. O ano sabi dito? Ha? Naninigluhod ako sa inyo. Pag-awa nyo na, sa tulong ng Panginoon, nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at dito sa lupa. Kaya idinadalangin ko sa pamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilahan. Mga gawain pang spiritual, magpakabusog po tayo. Kasi, hindi na po natin kakayanin ito sa labanan personal pagdating po ng araw. Alam niyo po ba yung makabagong ipinanunukala sa paaralan? Na pag ito po ay na-approve, 4 na taong bata pa lang na inyong mga anak, ipamumulat na ang mga bagay na hindi man dapat nilang maintindihan pa sa panahon ng kanilang pagiging bata. Di po ba? Kaya nga kung makakasumpong kami ng sa bahay na lang mag-aaral ng aking mga apo, baka nga gugustuhin pa namin kaysa pag-aralin sa mga public school na kung saan magtuturo sila ng mga ganun ba. Sa nakikita ko, wala namang dahilang ituro kasi dapat lang namang ituro din, lalo yung paano naging bata tayo. Pero ang buhayin mo, naintindihan niyo po? Ang buhayin niyo ang makalaman kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, yun ang hindi ko nakikita tama. Naunawaan ko nun. Kasi pwede naman po talagang ituro. Dahil tama lang naman ituro. Para naman sa edukasyon ng kaisipan. Ang mali, sa panahong ito, binubungal po ng mundong ito ang mga makamundo, makalaman, at mga punong-puno ng pagnanasa na may kinalaman sa ating pong pisikal. Kaya meron pong nabalita, di ba? 4 na taong bata, sino nang rape? Mga elementary na mga estudyante. Nakakalungkot. Nakakalungkot na ang nanggahasa sa kanya ay kapwa niya bata na ang edad ay 6-5 taon. Ang ginahasa, 4 na taon. Paano nangyari yun? Paano pumasok sa isip niya yun? Di po ba? O, yun po yung ating po sinasabi. Kaya meron pong paninikluhod. Bawat aral po natin dito, ay tinuturo sa atin ng Diyos, huwag po nating baliwalain, pwede ba seryosohin naman po natin. Ang pangalawang mensahe po sa atin ng Panginoon ay ito, paninikluhod, manatili ang inyong puso kay Kristo. Paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, walang iba pong magdadala sa atin sa kabilang buhay, kundi si Kristo lang. Amen. Hindi ang J.C. Howe, hindi ang pastor, hindi ang mabubuti niyong ginagawang tulong sa kapwa o tulong sa pangrelihiyon. Wala kahit sino man. Ang magdadala po sa atin patungo sa relasyon natin sa Diyos Ama at patungo sa kabilang buhay natin ay walang iba kundi ang pananatili ng inyong puso kay Kristo lang. Ang kanyang pag-ibig, ang ating pananalig, at ang ating pagkaunawa. Mahirap pang itindihin ang sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakaparoon sa Ama, maliban sa pamamagitan. Diba? Mahirap pang itindihin ang sinabi ng mga apostol, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi siya mahirap itindihin. Kaya lang, hindi natin maintindihan kasi pinipilit po natin yung ating sariling gusto. Ipinipilit natin yung ating sariling kaalaman para lang mabigyan ng pamor kung ano ang makakasiya para sa ating sarili. Kaya naman ang tao, pahirap ng pahirap, palala ng palala, ang kanila pong nagiging kalagayan. Sa Efeso Kapitulo 3, talatang 17-19, basahin po natin. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig
Dalangin ko na ang pag-ibig ang paging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gagawin upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hindilan ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapupuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Mga anak namin sa pananampalataya, pag natutunan yung mahalin ang Diyos, tapos na. Pag natutunan yung ibigin ang Diyos, okay na. Pag natutunan yung ibigin ang Panginoong Hesus sa buhay ninyo, okay na kayo. Bakit? Kasi hindi kayo gagawa o tayo ay gagawa ng mga gawain hindi malulugod ang ating iniibig na Diyos. Amen? Na pinasasalamat natin sa buong araw at sa buong pagkakataon. Kaya pipilitin po natin, ang pagmamahal po sa Diyos ay usapong gumagalaw ang ating sarili, ang ating isip, ang ating puso. Nalala ko po, sabi ko nga po sa inyo, nung panahon po ng aming kabataan, hindi sa lahat ng panahon may pera kami. Kami may tricycle, totoo. Pero hindi naman kami kasya dahil madami kami. Kaya kinakailangan merong maglalakad at merong sasakay lang sa tricycle. O kaya naman, merong maglalakad at merong mamamasahe lang pabalik. Parang kalahati lang ba? Pero dahil may pag-ibig na kami sa Diyos, yun po yung sinasabi ko. May pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig sa salita, may takot sa Panginoon. Dahil alam namin ito ay para sa Diyos. Ito ay araw para sa Diyos. Walang dahilan para magkaroon kami ng hindi paraan para makapunta sa gawain ng Panginoon. Kaya madaling araw pala naglalakad na kami. Dala-dala na namin yung aming pampaligo. Doon na kami naliligo at nakikiligo sa simbahan. Pagdating ng mga miyembro, akala nila kami kauna-unahan. Ay oo nga, kauna-unahan kami. Dahil madaling araw pa lang naroon na kami. Yan? Nakukuha po nyo, pagbalik namin, sama-sama na kami, may pamasahe na kami. Pagkatapos, sineseparate namin yung aming ikaw pang offering lahat. Hindi namin ginagalaw yun. Kasi hindi na ito pwede ipamasahe, mawawalan kami ng pang offering. Sabi namin, maglakad na lang tayo magkakapatid. Nangyari po sa amin. So, ganoon din po sa inyo. Ganoon din po sa inyo. No? Alam kong may mga kapatiran tayo dito, medyo may kasanayan. May kasanayan na sila may mga sasakyan. Paano nga kung masira sa sasakyan ninyo? Di po ba? Mamasahe po kayo. Okay? Kung wala kayong pamasahe, punta kayo sa inyo inyong mga pitaka at tingnan ninyo kung may naman. Mamasahe po kayo. Alam nyo, magandang kwento yan. Magandang karanasan po yan na isang araw, isang beses, may nagawa kaming pagsasakripisyo. No? Na anak, paano yan? Sira sa sakyan natin. Ay, di mamasahe tayo. Ang sarap ng banding ng pamilya. Na naranasan yung minsan, nagutom sa daan, kasi medyo alanganin, ganyan. Pero ang sarap. Subukan po ninyo na gumawa ng mga hakbangin sa mga bagay na kung sa kayo komportable, pagkatapos biglang inalis ng Diyos. Pagkatapos, nakipagbaka kayo, nalampasan ninyo, ay nako, panalong-panalo na kayo sa biyaya ng Panginoon. Ang dahilan, hindi dahil sa sinabi ko. Ang dahilan dahil natutunan nyo ng mahalin, ng malalim ang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Diba? Alam mo yan. Huwag niyo pong isipin na kami po'y malapit lang sa church. Kaya kaya-kaya namin. Kaya totoo naman, malapit lang kami sa church. Pero isipin rin ninyo, natulog pa kayo, kami gising na ng madaling araw. Dahil maaga pa, alas 7, dapat narito na kami. O, di ba, laki ng diferensya natin? Natutulog pa lang kayo, pagising pa lang kayo, kami narito na lahat. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nagsisipaligo na, alas 5, para lamang kami, pamilya ko, ay makarating dito. Eh, di ba, sacrifice din yan? Pero dahil umiibig kami sa Diyos, nagmamahal kami sa Diyos, masaya kami, gumigising, at nagmamadali, dahil alam namin ang Diyos na nagmahal sa pamilya ko araw-araw, nagpakain sa amin araw-araw, nagpapaaral sa akin mga araw-araw, ay natutuwang kami po ay maglingkod at sumamba. Kaya pamilya ko, eto, patuloy na masayang naglilingkod sa Panginoon. Sana po yung ganitong mga gawain, maimpluwensyahan po kayo ng pag-ibig ng Diyos.
kagaya ng impluensya ng pag-ibig ng Diyos sa amin. At tingnan niyo ha, si Apostol Pablo, sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10. Basahin po natin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusan makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Yan po ang naging damdamin ni Pablo. Yan po ang naging pundasyon at pagpapatibay ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Diba? Sabi nga ni Billy Graham, kung ang isang halaga ng kaluluwa 1 milyon, bibili ako. May makakilala lang sa Panginoon. Diba? 1 milyon, isang kaluluwa. Kung ako'y may 1 milyon, o ako'y milyonaryo, at ang halaga ng isang kaluluwa ay 1 milyon, bibili ako. Makakilala ka lang sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Ganon kahalaga. Di ba? Mawala na ang milyon-milyon sa'yo sa kaligtasan ng isang tao, isasakripisyo mo para sa Panginoon. Ganyan po ang pagmamahal sa Diyos. Wala, naaalis po ang lahat ng dahilan. Huwag lang mawala si Kristo sa buhay natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mayaman ako, kaya ko isakripisyo yan. Mataas ang pinag-aralan ko, kaya ko isakripisyo yan. Ako ang sinusunod. Hindi ako sumusunod. Kaya kong isakripisyo yan. Kung kayo Israelita, Israelita rin ako. Kung kayo ay magaling sa kautusan, mas lalo ako dahil ako isang pariseyo. Pero ang lahat ng ito, sabi ng Apostol Pablo, isinaisang tabi ko, ibinasura ko ito. Huwag lang mawala yung nakilala ko na. Huwag lang mawala yung Panginoong nakilala ko na sa aking pong puso. Ang pagkakakilala ko kay Kristo. Amen? Kaunawaan ng aking apo, pumapalakpak. Naintindihan niya sa kanyang murang isipan. Diba? Totoo po yan. Totoo po yan. Lahat po ng sakripisyo po natin ay dahil po sa ating pagmamahal kay Kristo. Gawa, Kapitulo 20, talatang 24, ito po aking life verse. Basahin po natin. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus ang pagpapahayag sa magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Sabi ko nga sa Diyos, Panginoon, gusto kong mamatay. Yung nagsasalita ako at nagpapahayag ng ibang. Kaya pag nakakaramdam ako na parang mamamatay na, Lord, hindi ito ang gusto ko. Gusto ko, Lord, pag ako'y mamamatay, yung ako'y nangangaral. Kaya pag ako'y namatay, dito ako mamamatay. Sa lugar na ako'y nangangaral sa iyo. Di ba ang ganda? Bigla nila akong babagsak. Hindi pa rin magkagulo kayo. Ang mahalaga, sa puso ko, natupad. Di ba? O kaya naman, bigla akong bumagsak, papalakpa kayo, yay, natupad ang pangarap yung gusto. Dati gusto, namatay na siya, habang siya ay nangangaral. May kanya-kanya po tayong desire. Pero ito po ang life verse ko eh. Walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang aking tungkulin at matapos ang gawain, tinanggap ko mula sa Panginoon Hesus. Ang pagpapahaya ng magandang balita tungkol sa ganun. Hindi pa, Lord. Maganda pa pakaramdam po. Okay, tuloy po natin. Galatia, Kapitulo 2, talatang 20. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa
katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Di ba? Napakagandang pakiramdaman pag natutunan mong mahalin ang Diyos. Mas naiintindihan mo yung halaga ng kaluluwa ng tao. Mas naiintindihan mo ang sarap ng maglingkod sa Kanya. Pero hanggang hindi niya natutunan ibigin at mahalin ang Diyos, maniwala po kayo, lahat ng dahilan pwede nyo ikatuwiran. Lahat ng mga bagay pwede nyo ipagpalit sa inyong sarili, pero pwede nyo isa-isang tabi yung para sa Panginoon. Pero sabi po ng Juan, Kapitulo 15, talatang 4-5, okay, nakuha na? Basahin po natin. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang saan hindi nananatili sa puso. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sa panguli, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa. Umiwalay kayo dito sa church, okay. Umiwalay kayo sa ibang bagay, okay. Kasi kaya nyo, okay lang yan. Pero pag umiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kaawa-awa ang kalagayan ko. Okay. Ang pangatlo po, paninikluhod, basa, gawin natin ang lahat sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng Panginoong Diyos. Ito po yung sinasabi ko. Naninikluhod po kami na nagsisipagturo sa inyo. Gawin ninyo ang lahat para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Kapag ito po ang nasa isip nyo, matatakot kayong gumawa ng kahit anumang bagay na alam ninyong ipagkakasala natin sa Panginoon. Kaya ano po sabi dito? Magagawa niya ng higit kaysa maaari nating hilingin at isipin. Saan? Ang Diyos ay napaka makapangyarihan. Sa Kanya lang ang lahat ng kaluwalhatian. Tatlong bagay ang paninikluhod. Unang paninikluhod, sabi po dito ay huwag mong baliwalain, pwede ba seryosohin mo naman. Pangalawang paninikluhod, manatili ang inyong puso kay Kristo. At ang pangatlong paninikluhod, gawin natin ang lahat sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos na magagawa niya ng higit kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa Diyos na napakakapangyarihan at sa Diyos na dapat ay Kanya lang ang lahat ng kaluwalhatian. Efeso Kapitulo 3, talatang 20 hanggang 21. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo Jesus sa lahat ng salindahin magpakailanman. Amen. Sa Kanya lahat. Sa Kanya lahat ang kapurihan, sa Kanya lahat ang kaluwalhatian. Tumayo tayong lahat para sa pangwakas nating talata na babasahin. Binigyan na natin ang ating worship team na dumako dito. At meron tayong huling talatang babasahin na gusto ko po. Sabay-sabay nating basahin. Pagkatapos ihanda po natin yung awitin nating walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa ating Panginoon. Okay, sa Roma, Kapitulo 11, talatang 33-36, sabay-sabay po nating basahin ito. Basa. Lubhang napakasarap ng kayaman ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen! Palampakan natin ang Panginoon sa Diyos na walang imposible, sa Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay. Awitin po natin. Hallelujah!
aking kahirapan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, di minsan ay di nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di makatanggal sa piling ko. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Aming Diyos, aming Panginoon, sa Diyos na walang mahirap, sa iyo, sa Diyos na walang imposible, sa iyo at lahat ay posible at lahat ay kayang mapangyari. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa panahon ng aming pagkakasakit, kayo pa rin ang aming kagalingan. Sa panahon ng aming panghihila, kayo ang aming kalakasan. Sa panahon ng parang tila baga wala na kaming pag-asa, kayo ang aming pag-asa. Hindi ko alam, aming Diyos, kayo ang nakakakilala ng sino mang maninamba sa iyo sa oras na ito. Kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan, kung ano po ang kanilang mga kahilingan sa kanilang puso, nananawagan kami na ang lahat ng pag-aari ay sa iyo, ang lahat ng kapangyarihan ay sa iyo. Aming Diyos, aming Panginoon, ibaba ninyo. Nakikiusap kami, naninigluhod kami sa iyong pag-ibig, sa iyong presensya, sa iyong tugon sa aming pong panalangin. At kami naman ay naninigluhod sa isa't isa na ibigin ka ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong damdamin, ng buong pagmamahal upang magawa namin ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin, ito ang aming
pagsusumamo sa nag-iisang Diyos namin makapangyarihan at makapagmahal kay Kristo Jesus sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen and Amen!